Ayan. Have a great good morning everyone. Purin nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, nilululhati. Pinasasalamatan ang nag-iisang Alpha Power Omega. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufa Sugsulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang parlas ng silanganan, ang sikatan ng araw at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, katarungan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta lahat ang ating mga kapatid? Dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay nasa mabubuting kalagayan. Okay? Actually po, kagigising ko lang and then after my prayer, nanindig ang balahibo ko. Dahil nakaamoy ako ng napakabangong bulaklak. And then, dapat magko-coffee na ako. So, after my prayer, ay may ibinigay na pinamiminsahe. Tapos, magko-coffee na sana ako, pero nagdikta. May idinidikta sa akin. Kaya uunahin ko muna ang maghatid nito kaysa magkape. Okay? Makinig kayong lahat para sa akin, lalo na sa lahat ng mga gumaganap. Isang mapagpalang magandang umaga, kapatid na Erlinda Gonzaga. Nawa, habang tayo ay nag-FB Live, ay ibahagi nito sa iba na nag-FB Live tayo. Ang ganda ng music, di ba? Ikaw ang tunay na Diyos. Okay. Sa lahat ng mga gumaganap, makinig kayong lahat dahil ito ay pinamiminsahe ngayon sa umagang ito. Ito ay may pamagat, ang kayamanang hindi mawawala. Dahil marami pa rin ang gumaganap na minsan dahil sa material na bagay ay hindi na babalance. Okay, makinig kayong lahat. Ang kayamanang hindi mawawala. Ito ay matatagpuan sa Lucas chapter 12 verse 32. Okay. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng iyong ama na ibigay sa inyo ang mga kaharian. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ipagbilin ninyo ang inyong mga ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi maluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ay nandoon ang inyong puso. Kumusta ang mga gumaganap sa pagkakataon na ito? Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, kakatapos ko lang magdasal at dapat mag-coffee time, Mag-coffee time ako. Pero ito ay idinikta sa atin. Yung sinasabi dito na ipagbili ninyo ang inyong kayamanan, ito po ay bilang isang mga namumuno. Ngunit marami pa rin ang mga nagpakilala na sila'y ganito at ganon. Dapat kayo ang magbinta ng inyong mga ari-arian para iambag sa mga taong nangangailangan. Hindi yung magpakilala kayo na mga hari, mga reyna, at kayo ang kayo ang binubuhay. Baliktad yata yon. Ito kasi, wala akong magagawa dahil ito ang pinapahayag ngayon. So,
Lipat tayo doon sa mga aliping laging handa. Bakit kaya pinamiminsahe itong mga aliping laging handa? Dahil marami pa rin ang gumaganap na ang sariling interes lamang ang kanilang nais. Ipagpaumanhin mga mahal kong kapatid dahil ito ang ipinapahayag sa umagang ito. Okay, basahin natin sa Lucas chapter 12. Umpisahan natin sa verse 35. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Nanindig ang balahibo ko. Okay? Tumulad kayo sa mga aliping maghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Makinig kayo dahil ito'y para sa mga gumaganap. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay ng pagdating ng kanilang Panginoon. Alam niyo mga mahal kong kapatid, nagets ko na kung bakit. Sa kabila ng mga pangyayari sa buong daigdig, kung saan yung mga nag-alilingaw-ngaw na mga kaguluhan, kung ano-ano ang mga dilubyo, diyan na kasi maghahari sa atin ang kataas-tasan. Kaya lahat na nagsasalitang ako ay si ako nga. Lahat tayo ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Napakasarap, no? Napakasarap ng mensahe dahil batid ng kataas-taasan. Hindi lang silidimin. May mga iba din tayong kapatid na dahil sa pagsunod sa kanyang kalooban ay nakakaranas ng mga simple na mga pagtitiis, ng mga pangungutya, ng mga panghuhusga. Ngunit huwag kayong mag-alala. Malapit na ang araw na nasa kanya talaga lahat ng paghihiganti. Napakamaganda ang mensahe. Dahil batid ng Diyos na marami na ang nanglupaypay sa kanyang mga lingkod. Dahil siyempre higit sa lahat, sa mga kahirapan na nangyari sa mundong ibabaw na ito. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Number 39. Sinabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ang ganda nito, sunod-sunod to, ang kayamanang hindi nawawala, mga aliping laging handa. Punta tayo. Ang tapat at di tapat na alipin. Makinig. Totoo yun.
alin yung mga sabi ng ano yung mga sinasabi natin dito, no? Ang tapat at di tapat na alipin. Makikita ito sa Lucas chapter 12 ulit, verse 41. Makinig ha tungkol sa mga lingkod, mga alipin na hindi tapat at tungkol sa tapat. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinabi mo ba ninyo na talinghaging ito para sa amin o para sa lahat? Katulad ngayon ng pinapahayag, katulad ngayon na nagsasalita si Lidimin, para ito sa ating lahat. Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamalaan? No, ang kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras. Ito yon. No? Sino nga ba? No? Kung wala pa nga nangyayari, kayo nga nagbibigay sa mga sinasabi ninyong mga haritrina. Paano kaya kung magkaroon na ng mga problema? Di ba dapat ang mga nagpakilalang mga hari, mga reyna, may mga kayamang ng ganito, di ba? Sila dapat magbigay sa atin. Huwag kayong magagalit sa akin dahil sa umagang ito. No? Binibigyan kayo ng sapat pang mga segundo para, alam niyo na, pagsisihan ninyo mga ginagawa ninyo. Okay. Number 48. Pinagpala ang aliping madarat nang gumaganap ng tungkulin sa pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamahalaan siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Take note, no? Yung mga alipin, yung mga sinugo na tapat sa kanilang tungkulin, no? Kaya yung mga pinagkakaguluhan ninyo diyang kayamanan, sino bang magbibigay? Kaya doon sa ating poor, doon sa ating mga kapatid, nakalagay doon na ang biyaya na ipagkakaloob ay nagmumula sa nag-iisang Alpha Power Omega, naka-address sa Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na pinili na ang katawang lupa ay ginagamit lamang instrumento. Wala kasing pag-aari ang tao sa mundo no? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Siya talaga ang lagi nating i-address. Kumbaga, ang Panginoon talaga ang lagi nating ibida, wag ang ating mga sarili. No? Okay. 44. Sinabi ko sa inyo, pamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian. Ngunit, kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng ating Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae at siya'y kakain. Ano bang ginagawa ng iba ngayon? Iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. I, Lidimin Canoto declared, itong mensahe na ito ay para sa lahat ng ating mahal na keepers. Sino itong mga keepers? Ito po ay mga pinagkatiwalaan na mga ingat yaman. Kaya nga marami kang maririnig, mga ginto dito, ginto doon, kung ano-ano mga tungkol sa kayamanan. Ngunit, subalit, datapwat, halos sa kanila dahil sa kapiranggot ng papel. Wala silang ibang bukang bibig. Ako. Si ganito, ako ang anak ni ganito. Ako magbibigay, I am the sole signatory. I am signatory. Ako ang ganito, magbubukas ng ganito, ganyan. Mahabag kayo sa inyong mga sarili. Maging si Lidimin ay pinagkatiwalaan lamang. Wala akong pag-aari. Kapamahalaan ang binibigay ng kataas-taasan sa atin. Okay, patuloy. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail.
ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon. Ngunit nagpabaya o ayaw tumupad sa ginagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Kaya nga mga keepers, di ba? Kaya nga bago kayo naging keepers, di ba meron kayong sagradong kasunduan? At di ba meron kayong mga blood compact? Okay. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami. Oh, kaya nga may inventory yan, di ba? Pero yung iba, nakialam, walang approval, nakialam, ang tanong, kumusta? Kaya yung tungkol, listen, yung tungkol sa tinatawag na impeachment ni Sara Duterte ay Lidimin Canoto declared, mauungkat ang tungkol sa kagintuan kapag yan ay maisulong yan. Hindi lang ang mga Duterte family. Marami ngayon, maging ang ating Pangulo na PBBM, no? Dahil lahat ng bagay na yan ay puro yan sila mga keepers. Gumalaw kayo! Kay dito, kay doon. Naglabas kayo! Marami sa inyo ngayon ang mga pinagkatiwalaan, pinakialaman ang mga bagay, ngunit subalit datapwat ay walang approval, pero pinangunahan ninyo ang programa ng kataas-taasan. Kaya ito ngayon ang resulta. Kaya nga no lifting eh. Sinabi ko na sa inyo noon, di ba? Ang mga kagintuan na yan ay balancing yan sa revolving ng ating orbit sa ating mundo. Ngunit, subalit datapwat, dyan sa sagradong kasunduan, pwede ka, dahil mayroon inallowed naman talaga, pero hindi ganyan sa katulad ninyo. Kaya walang ibang sisihin sa mga dilubyo na nangyayari sa buong daigdig. Kayo na mga pinagkatiwalaan. Okay? Ang binigyan ng maraming bagay ay hanapan ng marami. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Paano yan? Purihin na ng sugo, hindi ang mga sinugo. Sabi ko nga sa inyo, wala naman sa isip ko ang mag-FB live ng kaaga-aga. After ko ng prayer, ito, gusto ko magkape, natural. Pero, pinauna mo ng mensahe ito. Bakit kaya? Kasi ito, tungkol ito sa mga pinagkatiwalaan. Ano yon? Yung mga keepers natin. Tapos karamihan sa inyo, kaya alam nyo ba na itong nangyayari ngayon sa ating mundo, lalo na may kinalaman sa kalikasan, malaki ang pananagutan ng mga mahala keepers na kayong mga nadadala kayo doon sa mga pangako ng US Treasury na babayaran kayo. Dagdagan pa itong Japan. O, tingnan nyo kung ano nangyari sa Japan. Oh, dagdagan pa dyan na nandyan yung kapatid sa Hawaii. I am the Jesus Christ. Kaya dahil sa pagiging mga swail, mga mapangimbabaw, mga mapagkunwari, 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa sa 4 na direksyon na ito. Let's shake it and let's see who is rattle and roll. Hanggat hindi ninyo hanapin ang buong katotohanan, siyang magpapalaya sa atin. At hanggat hindi ang kataas-taasan ng purihin ninyo. May mga kapatid pa tayo na tila baga tinatakot yung mga iba nating kapatid. Gigabaan kayo sa akin kasi hindi dapat ganon. Always i-address ang kataas-taasan. Pwede naman natin sabihin, pinapaalalahanan pa rin tayo, kumikilos na ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi yung magsasalita na tila ba na dapat tayong katakutan. Wala hong ibang dapat katakutan dito kung hindi ang nagsugo sa atin. Ang gagawa kasi ng iba parang second choice. No? Parang second option lang ang Panginoon. Oo nga, binabanggit niyo nga ang Panginoon. No?
Pero ang lumalabas, para kasing secondary lang siya. No, hindi ho dapat ganon, mga kapatid. Hindi ho dapat ganon. Okay. Okay, in the next ito, no? Ito pa. Maraming mga pilosopo. Ano ba talaga yan, Slidimin? Lalo na yung isang matanda. Nasa bang tatak na yan? Ano bang klaseng tatak ang hinahanap ninyo? Kaya kung may tatak ng 666, may tatak ng Panginoon. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tandaan ninyo, ang tunay na tabak, ang tunay na sword is not the literal sword. Ang tunay na sword ay salita na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinakamatalas yan. Sa pamamagitan ng salita, kahit anong mga hypersonic pa yan, ng mga missile na yan, walang magagawa yan. Sa pamamagitan ng salita na makapangyarihan. Yan ang tunay na makapangyarihan, not the literal sword. Ang sword na sinasabi dito ay ang kapangyarihan ng salita ng kataas-taasan, not the literal sword. Bagamat mayroon tayong mga sword, okay? Kasi ang mga sword na yan is just only the identity, no? Sa mga pinagkalooban. Take note, sa mga pinagkalooban. Hindi, ibig sabihin, hindi lang isa. Kasi kung ibasin natin sa Bible is 144,000. Sa umagang ito, biruin mo ang kayamanang hindi mawawala, mga aliping laging handa at ang tapat at di tapat na alipin. Why? Marami kasi Itong ang tapat at di tapat na alipin, ito po ay tumutukoy sa ating mga mahal na keepers. Hello kay Baisheba. Siya lang ang napakadakilang lumalang sa lahat. Siya lang ang mangunguna, ang nagsugo, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Amen, kapatid. Correct yan sinasabi mo. Maraming salamat, kapatid, na Baisheba. No? Sa umagang ito, sabi ko nga sa asawa ko, na ano mo ba? Naamoy mo ba yung sobrang bango ng bulaklak? Sabi ng asawa ko, hindi. Pero ako, amoy na amoy ko. Sa lahat, hello kay Kuya Ray Claudio, kumusta ka na kuya? Sa lahat ng mga kapatid na napanghinaan ng loob, lalo na sa mga gumaganap, mga may pinagdaanan, huwag ninyong panghinayangan ang mga bagay na nawala sa inyo, na ang kapalit naman nito ay ang katotohanan at yung magiging kaligtasan natin. No? Dahil mga bagay dito sa mundo, panlamuti lang to na? Hayaan ninyo. At inaantay ko ang hudyat ng Panginoon. Dahil ako ilang beses na akong pinatawag. Pero sabi ko nga, bagamat ang ating mahal na keepers ay pinatawag na ako, mas inantay ko ang hudyat ng kataas-taasan dahil ayaw kong magkamali sa aking ginagawa. Kapatid na Baisheba, naiiyak ako sa mga sinasabi mo. Maraming salamat, kapatid. Yes. Ito ay mensahe para sa lahat ng gumaganap. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kahapon din, hindi naman kami nag-usap ni Madam Ardi. Biglang nagparamdam si Lola Loca. Kaya dinaan ko sa TikTok na yung Living La Vida Loca. Sabi ko nga, naloka na. Nagising ang Reyna na matagal ang nahihimbing. Pero dahil ang mga tao kasi walang kakuntentuhan. Na kung tutusin, binigyan ang mga tao ng sapak. Pero naging abusado. Ngayon, ginulon nyo pa si Lola Loca. Kaya naloka na. Naloka na. Tapos, hindi ko alam na si Madam Arde ay napanaginipan niya pala kaya nag-message siya sa akin. Naiyak-iyak din siya, nanindig pareho ang mga balahibo namin. Dahil siya rin, ng umaga na yon na naginip siya na isang divine feminine. Ang tila ba na gumising, no? Nagising. Sabi ko, wow, napakabuti ng hanggang ngayon nga, nanindig nga balahibo ko Kaya, kayo, na tumutupad ng tungkulin.
Huwag ninyong pagkaisipin ng mga sarili, kasi si Lidimen or sino man ang binigyan ng authority ng ganito, ganito. Hindi. Maging kayo ng mga tumutulong, no? Ay bahagi kayo sa programa. No? Maging kayo. Sinabi ko naman sa inyo, ang tunay na magbibigay sa inyo ng karangalan ay hindi si Lidimen, kung hindi ang Diyos ng kataas-taasan. Huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ngunit tingnan nyo rin ang mga tao na talagang gumaganap para sa ikakaluwalhati, ikakadakila, ikakapuri ng kataas-taasan. Hindi para sa ikakadakila at ikakasikat ng ibang mga gumaganap. I am ganito, I am ganon. O paano yan? No? Nakalagay dyan. Baliktad pala, no? Bakit kaya ito pinaminsahe? Dahil malapit na talaga. Kaya kayong mga keepers, ha? Sasabihin ng iba, gutom na kasi. Hindi naman kayo magugutom kung tutusin dahil bago binigisin niyo, merong para sa inyo. Ha? Pero anong ginawa? Ha? Marami ang nag-abuso sa inyo. Na? Direktahan. Maraming nag-abuso. Higit sa lahat, ang mga bagay na ipinagkatiwala sa inyo, inangkin nyo na kasi. Na? Marami ang naglabas sa inyo, hindi kayo nabayaran. Kaya nga itong ating pamahalaan, sinasabi ko talaga yan. Ano sinasabi ninyo? Na nagbabayad kayo ng utang, inutang ni PRRD. Pag-sure kayo dyan, Pag-sure kayo dyan, sinasamantala ninyo ang pagkakataon para idiin ninyo ang tao na kung tutusin, pare-pareho lang naman kayo. Pag-sure kayo dyan, Nako, nasa na kaya pala si Doc Ama? Nasa na kaya itong kapatid kong isa? Ano bang sinabi? Alala ko, kay General Tomoyuki Yamashita. Minsan, na nag-usap si General Tomoyuki Yamashita at si General MacArthur, anong sinabi ni General MacArthur kay General Yamashita? General Yamashita, where did you put your treasure? Ano ang sagot ni General Yamashita? I put my treasure where the duck flies and swim. Even 100 years, you cannot find my treasure. Only the wise man can find it. Ang pinag-uusapan dito na treasure, yung karunungan, not the literal na mga ginto. No? Anong sinabi ni FM? Whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. That's why maraming mga kagintuan ang nilabas, hindi binayaran. Pagdating ng ibang bansa, SQR lamang ang ibinigay. Bakit? Because lahat ng mga kagintuan na yan ay nakaprogram yan. Nakabalancing yan. Okay? Pagpipindot ka dyan at hindi yan tama, magkaroon ito ng imbalancing sa pag-ikot ng orbit sa planetang Earth. Mga mahal kong kapatid, naalala ko ang kabilin-bilinan ni General Miguel Malvar. Huwag ninyong sasayangin ang mga buhay na nagbuwis para sa ating kalayaan at para sa ating kasarinlan. Oy, mga keepers dyan, biblically speaking, ang tapat at di tapat na alipin. Ang mga pinagkatiwalaang marami ay marami ding hahanapin sa inyo. Mga keepers, kala hindi nyo alam Akala nyo hindi alam ni Lidimen yan. Kaya itong nangyayari sa atin. Basta si Lidimen, nagpaalala lang ako sa inyo. Hanapin ang buong katotohanan na siyang magpapalaya sa lahat. Higit sa lahat, always honor and glorify our Almighty Creator. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Huwag ganyan, mga kapatid, na tila ba na kayo ang gustong ito anak to ni FM, itong tumatawag sa akin. Huwag kay, sandali lang
Hello kapatid, good morning. Kapatid, good morning. Yes. Oh, kumusta ang maganda kong kapatid? Ay, sa awa at habag ng Panginoon, ito maganda pa rin. Ano na? Maganda pa rin. Ang sarap naman ng mga ngiti mo. Ano naman, Di ba sa'yo may nagpapangiti ng masarap? Ako wala. ang laging nagpapangiti sa atin ay yung pangako ng Diyos para sa lahat ng tumutupad ng kanyang kalooban. Kapit tayo. Tama ka dyan. Kapatid, yung ano yan, para ako? Ano lang to, Nescafe. Ay, yung, kumusta yung yung request ko sa'yo? Kapatid, paano ko naman may ibibigay sa'yo? Eh, wala naman pa ako sa site. Sandali. Hindi ko maintindihan. Sandali, mag-headset ako. Dali lang ha. Hindi, akala ko ba dinala nila kahapon sa'yo? Hindi, kahapon, yung inutosan ng Japan, tumawag sa akin, magkaroon ng, dito, may dinaanan dito sa Davao. So ang sabi ko sa kanila kapatid is, tawag nito, ako kasi pag mga ganyang usap, 1, 2, 3, pag pinagbigyan kita pang 4, hindi na kita kailangan antayin, at least, kikilos na ako mag-isa. Tama? Eh, ito na yung sinasabi ko sa kapatid. Dahil ako, lagi akong pinatawag. Hindi mo ba alam na nung November pala, namatay pala yung keeper natin dyan sa Tanay? Sino? I-message ko sa'yo, tapos tinawagan ako ng asawa. Kahapon, ang sabi niya, inano daw ng Central Bank. Eh, sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, yun na nga, kailangan daw na mag-approve. Sino ba mag-approve? Totoo naman, sabi niya, naging okay na, pero hinahanapan ng mag-a-approve. Kapatid, ang laki-laki niyan, yung sa Tanay natin diyan, yung isa nating keeper diyan, namatay na, matanda na, nasa 87 siya namatay. Kaya pala siya tawag nung November, sabi niya, pumunta ka na dito na, kay marami tayong pag-usapan. Ewan ko lang si Commander Aguila nandyan sa kabila. Sige na, antayin na lang kita dito. Hindi, kasi ganito kapatid, talaga yan. Kasi tinitingnan ko lang ang LPA ngayon. Kung walang ulan talaga, lilipad rain or shine, Monday, larga na ako, jump off na ako. Okay. Kasi talagang kailangan natin lang makakuha ng yung isang kapatid natin na babae. Kailangan niya makakuha ng ng crown. Pagkatapos na makakuha kayo ng ebidensya doon sa crown, ipadala niya doon kay doktor, automatic na bigyan tayo ng allowance ba? Kapatid. Habang nag-aantay kay doktor dyan. Sige kapatid, mas maganda siguro kung sakasakali, pag nandoon na ako, dahil kakausapin ko muna, mimitingin mo na itong mga keepers. Kapag nandyan na yung hinahanap ninyo, ikaw mismo ang magtawag sa kanya na nandito. Tama, hindi? Hindi, siya nga. Mismo yung kapatid nating babae, ang kasama mo, na magtawag kay doktor. Okay. Antayin nyo muna yung ko. Kasi mahirap naman yung dahil yung sinasabi niyo kapatid, nandoon yan sa pinakasulok ng bukid yung sinasabi ninyo. Oo, alam ko naman na kayang-kaya mo yan. Kaparehas mo lang din yan na gala. Sige lang kapatid, basta kung ano yung mapagtulungan natin ng bawat isa, ha? Oo. Basta Okay. darating ako dyan, magkita tayo dyan sa Jensen. Okay kapatid, sige, bye-bye. Ingat. Sige, Okay, ingat thank you, salamat. Mo na, ha? Oo nga Oo nga Siyempre, ganun talaga. Maraming pagkain here. Charot. Lasa ng kapatid dyan, nandyan sa tabi mo? Ay, nandun. May kausap. Magpakita ka nga. Ba't di ka nagpapakita? Sandali lang, magpakita ka nga. Bakit hindi ka nagpapakita sa akin? Char. Ba't wala pa akong video? Wala. Namiss ko kasing kapatid ko eh. Gwapo naman ang kapatid ko. Aray ko, sakit. Wala nang nagpapakita. Kamukha mo talagang tatay mo ng si Ferdinand Idrolim Marcos Sr. Hindi. Sige na, bye-bye na. Sige, bye-bye. Sorry mga mahal kong kapatid. So, yan yung sinasabi ko. I am not the daughter of Ferdinand Idrolim Marcos Sr.
pero malaki pa rin ang kaugnayan ko sa kanya, at yung tumawag sa akin, yun talaga ay anak niya. 7 kasi yan, tapos sa 7 na yan, mayroon talagang original. No, siya is yung sa first, no? Charot. Ay nako, talaga lang. Yung nasa picture kasi ng presidente natin is, ako nang magsasabi, hindi talaga siya yung tunay. Kasi ang tunay na FM, walang anak. Ha? Ngayon nilang narinig sa akin, kaya yung iba sasabihin, kung ano ang pinagsasabi ni Lady Min, ay pag-sure kayo dyan. Alam nyo, Kaya nga, one of the top secret clock secrecy ay binubuking na ni Lady Min. The question is, who is Lady Min Canuto? Purina nagsugo, hindi ang mga sinugo. Hello kay Antoinette Dacusco. Good morning, purina nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam niyo, kung ito lang ang sana sasabihin sa atin, ano to para bang ang mangyayari nito is, ang Panginoon natin, the Alpha Power Omega, maabag-habag talaga siya sa atin. Yes? Salamat na kapatid, Baesheba, no? Magkaano talaga, no? Anyway, may binigay sa akin ito, nang inabot sa akin, no? Inabot sa atin ng kapatid, no? Si kapatid na Richard with the kapatid na Karen, no? Kawikaan chapter 16. Ito'y tungkol sa mga buhay at pag-uugali. Kawikaan. Sige, basahin natin. Salamat sa pagbahagi. Gracias. Kawikaan, chapter 16. Actually, mukhang nabasa ko na ito. Babasahin natin ulit, okay? Kawikaan, chapter 16, verse 1 to 33. Mahaba-haba to. Sinabi dito sa Kawikaan, chapter 16, verse 1. May pamagat ito na mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Okay? Chapter 1, verse 1. Ang mga balak ng isipan sa tao ay nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Yes, totoo naman. Ang akala ng tao ay tama ay kanyang kinikilos, ngunit sa tunay niyang layunin, si Yahweh ang nakakatalos. Ha? Kumusta ang ating mga mahal na keeper? Para sa inyo to. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. Okay? At ang masasama, kaparusahan, ang kahinatnan. Okay? Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang. Okay? At sila'y tiyak na paparusahan. Katapatan kay Yahweh ay bunga ay kapatawaran. Okay? Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod malayo sa kasamaan. Number 7. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Maganda itong number 7. Kung kalugod-lugod kay Yahweh, ang ating mga pamumuhay, ang ating mga ginagawa, maging kalaban, no? Ay makikipagbati. Totoo yan. Naranasan ko yan. Na nakipagbati sila sa akin. Kaya lahat ng mga yan ay aking muling itinataas. Binabalik. At lahat ng yan ay siya ang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, nilulhati, pinasasalamatan ang nag-iisang Alpha Power Omega. Number 8. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan. No? Nasa na yon? Ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ay nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinahisiyahan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan. Kaya kahapon natawa ako. Nagtinda kasi ako dito ng French fries, yung para kahit papaano, no? Dahil kung alam nyo lang, para makasurvive lang, no? Nakita ng aking mga
mamimili, no? Binalot-balot ko. Sabi nila, ate, ngayon lang kami nakakita lang nagtinda ng french fries nakabalot-balot. Sabi ko, sapagkat nakikita nyo man ang french fries na may maliit, may malaki, pero pari-pariho yang naka 45 grams. Ganun. Kahit sa maliliit na bagay, kailangan natin maging patas. Okay? Number 10. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasiyahan. Hindi siya mamamali sa lahat niyang katulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. No? Napakainam, napakasarap pakinggan. Di dapat tularan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Wake up, mahal na pamahalaan. Para sa inyo ito, lalo na sa ilalim ng administrasyong PBBM. No? Di dapat tularan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Ngayon, may katarungan bang umiiral dyan? Tanong ko. Pag-sure kayo dyan, oy. Okay. Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Sinikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari. Kapag nagalit ang hari, may buhay na masasawi. Let's check it and let's see who is rattle and roll sa lahat ng mga pasaway dahil sa kagintuan na yan. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal. Okay? May dalang ulan, may taglay na buhay. Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan. At higit kaysa pilak ng magtaglay ng pangunawa. Kaya di ba sinasabi ni Lidimin sa inyo, unahin ninyong hanapin ang katotohanan at ang katwiran ng kataas-taasan upang lahat ng bagay idaragdag sa ating lahat. Ano ba ang tunay na katotohanan sa likod ng mga kagintuan na yan? Dahil ang mga napag-iwanan, puro lang ako. Pero ang lahat ay luluhod sa nag-iisang Alpha, Power, Omega. Number 17. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay mag-iingat ng kanyang buhay. Number 18. Ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak. At ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Anong nangyari doon sa isa nating kapatid? Kaya kayo na mga gumaganap, palala ko lang always glorify and honor our Almighty Creator. Hindi yung tila ba na dapat tayong katakutan. Dapat nilang katakutan ang mensahe na sa pamamagitan natin na hindi nila pinakinggan, matakot sila sa Panginoon. Hindi yung tila ba na matakot sila sa atin. Hindi ganon, mga mahal kong kapatid. At ang tunay na sword ay hindi literal na sword. Ang tunay na sword na kapangyarihan ay ang salita na makapangyarihan na nagmumula sa nag-iisang Alpha, Power, Omega. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Number 19, higit na mabuti ang mapagkumbaba kahit na mahirap, no? Kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. O sino nakikihati ng mga kayamanan? Mga keepers, mga kuan dyan. Talagang ang mga keepers binanatan ngayong umaga, no? Yung mga may hawak, no? Akala nyo wala kayong pananagutan sa nangyari ngayon sa daigdig natin? Lalo na sa mga buhay pa. Pag-sure kayo dyan. Number 20. Ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh ay magtitiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay panghihikayat sa iba. Number 22. Ang karunungan ay bukal sa buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. 23. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Itong
Itong klaseng matalino, dalawang klase ito. Matalino ng katarantaduhan at matalino ng kabutihan. Always dalawa. Hindi niyo napansin, medyo mainit Hindi niyo napansin, tingnan ninyo. Ito yung ulo natin, ito yung kaya nga tinatawag na head Bakit may dalawang lagi yan? Dalawang tenga. Mahirap naman kung isa lang tenga, no? Subukan nyo nga. Oh, di ba? Parang kakaiba. Hindi balance. Laging may dalawa yan. Multi mo nga kilay, dalawa. Pangit naman kung sa kabila may kilay ka, sa kabila wala. Pangit naman, no? Ang mata, maging ang ilong. Ito na yung bibig, ang kamay. Always dalawa. No? Ibig sabihin, kung halimbawa, bilang isang tao, tayo man ay hindi tayo perfecto, nagkakamali tayo, may second chance na binibigay sa atin. May reserva yan. Okay? Okay, number 23. Iniisip na matalino ang kanyang sasabihin. Kaya naman, ang kausap ay madali niyang akitin. Number 24. Kaayang-ayang salita ay parang pulot-pukyutan. Matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid. Take note, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Alam nyo, ang ganda nito pakinggan. Listen mga keeper, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulot nito. Gusto nyong hubaron ako ni sa inyo, kumbaga sa Bisaya, hubaron ako, ibig sabihin i-interpret ko. No? Ang ganda nito. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulot nito. Mga mahal na keepers, pangalanan ko to di ba? Marami sa inyo naglabas, mga historical asset, kesyo ganito, kesyo ganon. Anong nangyari? No? Anong nangyari? Akala niyo, nandoon, given yun given yun. Ay, mga humanitarian, actually, kahit hindi kayo mag-humanitarian yan, nakasaad na yan, nakaprogram na yan, may mga humanitarian na talaga yan No? Pero anong nangyari? Akala ninyo okay na, matuwid na. Pero nakalimutan ninyong isang bagay. No? Antayin. Lahat ng keepers, ano ang keywords? Antayin ang lilitaw. Pero anong nangyari? No? Marami ang lumitaw. Na ang mangyayari ay magiging palitaw. No? Ang ganda nito, para ito sa lahat nating mga keepers. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulot nito. O sa lahat ng mga keepers, gumalaw kayo, naglabas kayo, wala na kaya nga from the word keeper, tagapangalaga, no? Walang approval. Igutom na Nandun na nga maganda ang layunin na makatulong, pero lumabag pa rin kayo sa kutusan. Parang ganito lang yun, Makinig mga keepers. Hindi kasi maaring ang inyong sariling pangunawa ang masusunod kasi nga may batas ang Diyos. Parang ganito yan Si Haring Solomon, lahat ibinigay sa kanya, karunungan, karangyaan. Maliban lang, mayroong isang kondisyon. Anong kondisyon kay Haring Solomon? Huwag ka mag-asawa na hindi mo kapananampalataya. To make the story short, pumalya siya dyan. Anong ginawa? No? Nag-asawa siya, hindi niya kapananampalataya. Ang pinaka-worst doon is, binigyan pa niya ng regalo na kung anong request ng kanyang mga asawa ay gagawa ng rebulto kasi yun ang sinasamba ng kanyang ibang asawa. Kaya nagalit ang Panginoon, winasak niya ang templo, hindi siya nagdalawang isip. Wala akong pinagkaiba yan dito. Ano bang mga iniwan na keyword sa mga keepers? Antayin ang lilitaw. Pero ang ginawa ninyo, kayo ay nagpanggap, kayo ang nagpalitaw sa mga sarili ninyo. Wala namang approval. Pastilan, simpleng lang yan? Common sense lang yan. Okay. Dahil sa pagkain, ang tao ay nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng talampasanan ay puro kasamaan. Okay? Ano yung sinasabi dito na ang laman ng isip ng talampasan ay puro kasamaan? Ano yun? We are na total ang footnotes natin ay tungkol sa buhay at pag-uugali. Maraming bagay, maraming aspeto, no? Na ang laman ng isip ng talampasan ay puro kasamaan. Maraming aspeto sa bagay na yan, maraming kategorya ang pwede natin i-consider. Not only in the mga kayamanan, hindi lang dyan. No, pati pag-uugali ng tao. Dahil ang tunay na nagsisisi sa kanyang kasalanan
No? Kinamumuhian niya ang sarili niyang mga nagawa ng dati. Yan ang tunay na nagbago. If you know the truth, at ginagawa mo pa rin ang isang bagay na alam natin na labag sa batas ng Diyos yan. Ibinigay na nga ang batas ng Diyos eh. Ginagawa mo pa rin. So, saan mo ilalagay ang sarili mo? Don't tell me that nakakaunawa naman ng Diyos. Nakakaintindi naman ng Diyos. Paano ba natin makonsider na ang mga bagay-bagay ay ang Diyos nga nagbigay? No? Paano ba natin masabi na ang Diyos nga talagang nagbigay sa atin? Bagamat mayroon tayong mga hinihingi sa Panginoon, no? May mga iba-iba tayong mga hinihingi sa Panginoon, but paano natin masisigurado na akala natin na ito talaga ibigay ng Diyos? Paano ba natin masabi na nananalangin ka na akala mo ito na ang sagot ng Diyos, pero paano mo nga masabi na ito ay bigay, ito yung kasagutan? Alalahanin ninyo si Satanas, napakatalino niyan. Ha? Mag-isip kayo. Okay. Ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy. Number 28, ang taong baluktot ang isipan. Ito na, baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan. Take note. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sino. Napakaganda nito, oh. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan. Sa anong paraan ng kaguluhan? We are not only talking about sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito'y may kaugnayan ngayon sa ating mga pag-uugali. Naghihingi tayo sa Panginoon. Pero how come? No? Na masabi natin na bigay ito ng Panginoon. Itong sagot ng Panginoon kung ito'y nagdudulot ng kasamaan. Ito'y nagdudulot ng katitisuran ng ating mga kapatid. So, it is considered that this is the blessing of our Almighty Creator. Mag-isip kayo. Okay? At sinisira naman ang chismis ang magandang samahan. Take note. Sinisira ng chismis ang magandang samahan. Bakit? May mga bagay na nakikita natin. Makinig kayong lahat. May mga bagay na nakikita natin. Mali man o tama, but if you don't have authority para makisawsaw, makigulo, or whatsoever dyan, no? Bilang lingkod ng Panginoon, ano man ang kaguluhan, tayo po ang gigitna. Hindi yung kakampihan mo, lalo na yung mali. Kaya maganda ito, kawikan tungkol sa buhay at pag-uugali. Because if you are the warrior, if you are the child of God, na matalino ka sa mga bagay. Tandaan ninyo si Satanas, alam ni Satanas ang kahinaan natin. Kaya doon talaga tayo tinitira ni Satanas. Okay. Ang ganda nito, number 28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan. At sinasama at sinisira naman ang chismis ng magandang samahan. Alalahanin ninyo itong mga taong ito, no? Kaya nabasa ko doon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Merong nag-FB lalaki ito. Merong nag-FB, no, nag-FB live dito. Galing nito from the Genesis to Book of Revelation. Pero pagdating kay Lidimin, wala siyang ligtas. Bakit? Gi-message ko siya. Hoy Satanas. Wag mo namang labisan yung pagiging Satanas mo. No, sabi niya, bakit mo sabi ng Satanas ako? Ay, pag Jordra ay Bisaya ito, no, taga Sambuanga. Anong sinabi ko? Akala mo hindi ko nakikita, tagos ang mata ko, uy. Nandyan yung red horse, nandyan pa yung marijuana. Noong una, denied to death siya. Sa Makatwid. Ito yun sa Makatwid, lumabas din ang katotohanan. At may mga screenshot ako dyan as an evidence. Pero hindi ko ibabahagi sa inyo kasi in due respect pa rin sa kanyang rules. No? Ganyan ho. Dahil ang tunay na binigyan ng karunungan, madidiscern niya
kung ito bang mga bagay nito, o nung isang araw, o ito pa. O, anong sabi? Tinatawagan ko si Lidimin, hindi sumasagot. Totoo naman. Ngayon, kinausap yung isa kong friend. Tinatawagan ka daw ng ganito, hindi ka raw sumasagot. Bakit daw? May ibibigay daw siya sa yung pera. Totoo naman. Bakit? Eh, ang balita ko, nakabenta ng ginto yata. Ngunit, subalit, datapot. Ito ha, in fairness naman, alam naman niya yun eh. Hindi, no need to mention na. Sabi ko, kumusta ka na, aking kaibigan? No? Kaya minsan napaisip ko, ano na naman kayong binabalak ng utak nito? Anyway, purirang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Number 29, tinutokso ng taong liko ang kanyang kapwa. Makinig. Tinutokso ng isang taong liko ang kanyang kapwa at ibinubuyo sa landas ng masama. Ano ito? Ano ito? We are not only talking about the money, no? Na minsan, nang dahil sa pangangailangan, ay tinutokso yung iba. Yan ang bawa, mang-hold up tayo, no? Mang-scam tayo, yung mga ganun. Pero sa ibang aspeto, ito ay may kinalaman sa ating pamumuhay espiritual. Tinutokso ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubuyo sa landas ng masama. But anyway, bahala na ang Panginoon. Dahil ang kataas-taasan ang nakakasiyasat sa isip at sa puso natin. Okay? Okay. Mag-ingat ka sa taong, ito na! Mag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat. Nabahagi ko na ito sa inyo noon. Mag-ingat sa mga pangiti-ngiti at pakindat-kindat. Pagkat tsak na mayroon siyang masamang binabalak. Maganda to. In fairness, Ay, nako. Sabi ng butike. Number 31, ang mga uban. Ito na. Ito na ha. Ang dami ko ng uban. Charot. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Okay? Ito ay natamo sa matuwid. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Ganon. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan. Tingnan ninyo. Higit na mabuti. No, higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Ang gandang pakinggan to. No? Sana naramdaman nyo, salamat ba Ishiba, sana naramdaman ninyo ang mensahe. No? Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan. Okay? Pagsakop sa mga bayan. Dahil ngayon marami tingnan mo yung gira-gira nila dyan. Sinabi ko sa inyo ha, hindi lang sila literal na gira to, huwag magpakasiguradong Pilipinas, hindi tayo gigirahin ng ibang bansa kasi poprotektahan nila tayo. Pag sure, oy. Okay? Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kawikaan, chapter 16, verse 1 to 33. Napakasarap pakinggan. Ang mga ito kasi ay isang paalala at pagsuway sa atin. Itong mga gumagano ako kasi mainit, no? No? Sana naramdaman ninyo ang mensahe. Ganun ho talaga ang mensahe pagaling sa Diyos. Natatamaan tayo, sakit, pero yun ang katotohanan. Pero ang katotohanan na yan ang siyang magpapalaya sa ating lahat. Mulit sa muli sa lahat ng mga gumaganap, always glorify and honor to our Almighty Creator, ang nag-iisang Alpha, Power, Omega. Hindi yung dating na dapat tayong katakutan, dapat tayong pagsilbihan, no? Hindi ganon. Ang tunay na alipin ng Diyos, sila ang nagsisilbi para sa iba. Hindi yung silang pinagsisilbihan. Pag sure kayo dyan. Okay. Mulit sa muli, isang mapagpalang magandang umaga kay Marvin Collado Montimayor, kay Baishiba. Nakakaiyak at nakakaiyak. Totoo yan. Salamat kapatid. Okay, Marites Di Guzman. True, tama ka dyan sister. Nandito na sa atin na tabi-tabi na lang ang
ang isang tukso at nang mapanira. Yes. Maraming salamat, kapatid na Baisheba, no? Isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. And then, kay Josephine Dapon, magandang umaga po, Lidimin. Sorry po ulit, late na yan. Okay lang yun, kapatid. At kay Perla Fitalvero, sana i-share ninyo itong video natin. Okay? Good morning, peace, love, and God bless your instrument to reach out for others' sake. Ingat po kayo palagi. Ipanalangin ninyo ang mga iba pang mga gumaganap, no? Magpanalanginan ang bawat isa, magpalakasan ang bawat isa. Kay Rani Hinanay, watching from Tracy Martires City, Cavite. Ayan. Kay Chidlin Belera, yes, God is good all the time. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat, kapatid. At kay Gina Navales Baguhin Katagay, kay Anisita Gakutan, kay Romero Peralta, kay Laura Aquino, Mila Atienza Cabahog, Antoinette Dacusco, no? Kay Zemo Raduvan Jr., maraming salamat po. Divina Sumili, tama ba? Randy Bautista, watching from Makati City. Have a great day, everyone. Thank you so much. No, kay Bae, lahat ay mayroon na ipinaghanda para sa kanila ng napakadakilang lumalang, kaso lang naging sakim. Yes, totoo yan, kapatid. Okay, kay Xilidonia Casis Rivera, una sa lahat, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Amen. Ito lang masasabi ko, meron man o wala, ang kayamanan na yan, basta ang importante ay ang kaluluwa ko mapunta sa Panginoon. Maraming salamat, kapatid. At kay Erlinda Gonzaga, Miss Lidimin, sana maliwanagan na. Mahigmata na ang tanan, na ang Diyos lahat ating luluhuran, walang iba. Okay? Kay Henry Sabanal, maraming salamat. Kay Kuya Ray Claudio, Kuya, thank you so much sa lahat. Okay, kay Benji Tubera, puri na nagsugin din ang mga sinugo. Magandang umaga. Kay ganda po, Sis Lidiben, thank you so much, no? At kay Joseph Luzareta, kay Luz Balos San Miguel, kay Marlene Aguda, puri na nagsugin din ang mga sinugo. God bless you, Miss Didimin. Magandang umaga po sa lahat. Thank you so much sa inyong lahat. Kay Sis Karen, yes, tama po. Then, kay Joseph Luzareta, good morning, ma'am. Puri na nagsugid yung mga sinunggo. Thank you so much sa inyong lahat. At kay Solis de la Cruz, morning, Lidimin. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Vilma Zuniga Moninho, kay Eva Fernandez, thank you so much so talaga, no? Salamat sa lahat, sa inyong lahat na walang sawang pagsusubaybay, pagsuporta, at maraming salamat sa pagtitiwala ninyo, at higit sa lahat, maraming salamat sa inyong mga panalangin, okay? Cristobal Yuveta Nevirio, kay Madam Ardi Valiente, no? Thank you so much, Madam Ardi, magpagaling ka dyan. Marvin Colyado, kay Antoinette Faustino Sr., no? Yulita Katabay, ayan, Betty Anuran, okay, sino pa dito? At kay kapatid na Edna Tungpalan, at sa iba pa natin kay Gemaline, maraming salamat sa iyo, at marami pang iba. Mga mahal kong kapatid, sana sa umagang ito ay maramdaman ninyo ang mensahe para sa ating lahat. Always honor and glorify to our Almighty Creator, and always follow the instruction. Okay? So maraming salamat sa inyo, at mamaya abangan ninyo dahil may pinamimensahe sa atin, pero titingnan ko muna ito, no? So have a great day po sa inyong lahat.